Magandang araw! So for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba gumawa ng malambot, jiggly at creamy na maha blanca. And ito yung mga ingredients na ginamit ko dito. Pure coconut milk, meron ako ditong mais na nasa lata. At syempre gagamitin ako dito ng evaporated milk, kahit anong brand pwede. At syempre ang cornstarch. At gagamit din pala tayo dito ng condensed milk, kahit anong brand pwede. So ayan, every time talaga na may open ko na yung condensed milk, ay sinasalin ko na agad-agad sa isang glass na lalagyan na may takip para ilagay siya. Hindi ko siya ini-stack ng matagal doon sa lata kasi may napanood ako na video na masama daw yun. So ayan, sa isang bowl nga is naglagay ako ng mga 5 kutsarang cornstarch at isang tasa ng tubig. And then hinalo-halo ko to ng mabuti para naman make sure na wala siya mga buo-buo syempre. At inopen ko na rin pala yung aking mais na nasa lata. And sasalain nga pala natin to kasi yung gagamitin lang natin dito is yung mais. Yung sabaw is hindi na. So ayan, bali ito nga pala yung aking gagamitin na coconut milk kasi malayo naman ako dito sa palengke at saka wala naman masyado dito mabibilhan ng fresh na gata kaya okay na rin to. Bali ito nga pala is 200 ml ng pure coconut milk. Saktong-sakto talaga to doon sa 5 kutsara ng cornstarch. So ayan, so habang hindi pa nga naka-open yung kalan, sa isang kawali nga ay pinagsama-sama ko na lahat ng ingredients. So naglagay na rin ako dyan ng evaporated milk. So bali yung nagamit ko pala dyan na evaporated milk ay mga 195 ml or isang tasa. So ayan, so bali naglagay na rin pala ako dito ng condensed milk. So ito yung gagawin nating pampatamis sa ating maha. So kung gusto niyo naman, pwede kayong gumamit ng sugar. Kung kayo naman syempre yung magluluto ay nakadepende na sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong maha. So ayan, pagkatapos ko nga mailagay lahat, syempre hinalo-halo ko ito ng mabuti para mag-mix lahat ng mga ingredients. O diba itsura pala ay mukha na talaga siyang creamy mga mahal. Meron nga pala akong isang tip sa inyo kung gusto nyo gumawa ng maha. Medyo tamisan nyo ng konti kasi kapag lumalamig na yung maha is parang nawawala na yung tamis. Kaya nag-add pa ako dito ng sugar. At dahil nga sobrang creamy pa nito, so nag-add pa ako ng another water and then inopen ko na dyan yung kalan. At ito na talaga yung pinakamatrabaho dyan, yung paghalo. So dapat ito ay hindi nyo talaga titigilan ng paghalo para hindi masunog yung ilalim. At syempre, para maiwasan din yung pamumuo ng mixture at syempre para maganda yung kakalabasan ng maha. So, nung malapit na nga siyang kumulo, ilalagay na natin yung cornstarch na tinunaw natin sa water. Bali, dahan-dahan lang muna. At syempre, halo-haloin pa rin. Huwag kayong titigil lang kahalo para hindi siya magbuo-buo syempre. Ito talaga yung part na medyo matrabaho din. Kaya naman, kung gusto mong gumawa ng maha, dapat may katulong ka at may kapalitan ka sa paghalo para hindi naman mangalay ang iyong braso. So, ayan, kapag ganito na nga yung itsura, medyo malapot na siya ng konti. So, inilagay ko na rin yung mga mais. So, bali kalahating lata lang muna yung nilagay ko kasi sobrang dami naman. So, ayan. So, another halo-halo na naman syempre para mag-mix yung mais dun sa maha. So, ito kung mapapansin nyo, medyo malapot na siya ng konti at malapit-lapit na to sa katotohanan. So, ayan, itry natin. So, kapag ganito na nga, medyo mabagal na yung pagbagsak ng mais, malapit-lapit na to. Siguro mga 3 minutes na lang tong paghalo na gagawin natin. So, ito nga pala yung palatandaan na malapit nang maluto yung maha at saka pwede nyo nang patayin yung apoy. So, kapag hinahalo nyo ng ganito, medyo nahihirapan na kayo. Pagkaluto nga agad ng maha, ay inhanda ko na rin yung aking gagamitin na paglalagyan. So habang mainit pa, ay kailangan na natin itong isalin sa ating paglalagyan. Mabilis lang din naman itong lumamig yung maha at saka mabilis din itong tumigas. Kaya dapat ay mabilis tayong kumilo. So ayan, alug-aluin natin ng konti para maiwasan yung pagkakabuo ng mga bubbles. At ito nga isinat aside ko muna para palamigin bago ko ito ilagay sa ref. So ayan, so bali overnight ko nga pala siya nilagay sa ref. Kaya naman pagising ko kaninang umaga, chinek ko agad. So bali binalot ko nga pala siya ng cling wrap at saka ng foil para hindi naman siya pasukin ng water. And kumuha na nga ako nitong bread knife para mahiwa na yung maha. So habang hinihiwa ko nga to is napansin ko na sobrang creamy talaga ng nagawa kong maha at napakabango. Napaka-creamy at napaka-jiggly ng nagawa kong maha. Ito na siguro yung pinaka-perfect na nagawa kong maha. At syempre, dito naman tayo sa topping. So, iibahin naman natin. So, kadalasan kasi yung nakikita natin is cheese yung nilalagay sa ibabaw. So, ngayon, ang gagamitin ko ay designated coconut. Para syempre, maiba naman. So, sinangag ko na rin pala yan at saka nilagyan ko ng konting sugar. Lalagay ko na lang sa comment section yung mga exact na mga ingredients na ginamit ko dito para naman makagawa ka na rin ng perfect na maha. Salamat po sa panunood. See you in my next luto. Bye! God bless!